Si Dr. Maria Bernadette Abrera, PhD. Siya po ang chairperson ng EduChild PES Program Development Committee na katuwang po ng DSWD sa pagsulat po ng National Parenting Framework, pagbalangkas po nitong National Parenting Framework at pagrepaso rin doon po sa DSWD PES module. Siya rin po ang Pangulo ng Social Sciences and Philosophy Research Foundation, isa pong dating profesor ng kasaysayan sa UP Diliman at dati rin pong chairperson ng Department of History at siya rin po yung naglingkod bilang dekana ng College of Social Sciences and Philosophy sa University of the Philippines, Diliman. So dapat medyo tayo ay meron tayong decorum. Kasi nga medyo kapita-pitagan yung ating bisita ngayong araw. Ayan, Miss Det, good morning po. Si Xander po ito at si Angel. Po. Welcome po sa programa. Good morning po sa inyo. Maraming salamat at napapakinggan ko nga yung mga binabanggit ninyong kanina. Napakahalaga na ang ginagawa natin ngayon ay para sa mga magulang. Dahil siyempre kahit mga magulang ngayon, nag-aalala rin sila tungkol sa kanilang mga anak. Mula pa talaga ang mga magulang nag-aalala na para sa kanilang mga anak, para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Kasi totoo yung binabanggit ninyo, lahat naman siguro ng maaari nating asahan, lahat naman ng magulang ay ninanais ang mabuti para sa kanilang mga anak. Pero bakit nangyayari yung ganitong mga bagay? At nagtatanong tayong lahat ngayon, ano ang magagawa? Ano ang magagawa ng magulang? Ano ang magagawa ng eskwelahan? Ano ang magagawa ng komunidad? So narito po ako ngayon para banggitin yung katulad ng sinabi ninyo kanina, yung EduChild Foundation ay bahagi nung nakaraang taon. Pinagawa ito, pina-update ng DSWD ang kanilang Parenting Effectiveness Seminar modules. Kasi nagkaroon ng batas noong 2022 at doon sa batas yung PES Law, RA 11908, Parenting Effectiveness Service Law. Ang sinasabi ng batas na ito, kailangan palakasin ang involvement ng mga magulang sa development ng kanilang mga anak. Kasi marami na talaga ngayon, kung nagbabago ang kapaligiran para sa mga bata, ganun din, nagbabago rin ang kapaligiran para sa mga magulang. Kaya kailangan talaga ma-develop yung kanilang ugnayan at naguguluhan ang mga magulang paano ang dami nilang inilalaban sa mundo, yung kanilang kabuhayan, Trabaho. pagkatapos palalakihin pa yung kanilang mga anak, paano ito gagawin? Nakakalimutan, para hindi makalimutan ng mga magulang na ang kanilang prioridad ay ang kanilang mga bata, ang kanilang mga anak. Opo. Ito hong EduChild Foundation, nabanggit niyo po kanina, no, DSWD partner po no sa Parent Effectiveness System. Ano ho yung pangunahing mandato po ng EduChild? Para lamang po dun sa halimbawa po ay hindi pa ho masyadong pamilyar. Oo. So, ang EduChild ay matagal ng foundation, mahigit 50 taon na. Ang pangunahing layunin nito ay palakasin ang ugnayan ng mag-asawa para mapalakas ang kanilang pamilya at magkaroon ng isang masayang mag-anak. So talagang ang layunin ay magkaroon ng loving couples and happy families. So nagbibigay ito ng mga programa para sa lahat ng members of the family, mula sa mga ikakasal pa lang, sa mga mag-asawa, sa mga matagal ng kasal, para sa mga lolo at lola, ganun din ay para sa mga anak. Tuturuan ng parenting skills. Hindi lang skill, kung hindi yung kaalaman. At yung ganitong idea ay ipinasok doon nga sa DSWD PES module. Kaya nung nagkaroon ngayon ay bago na ang PES
program ng DSWD. It is composed of 13 modules. Meron itong nagbibigay ito, yung 13 modules na yan, nagbibigay yan ng state of the art na kaalaman para sa mga magulang. Ano na ang mga bagong pananaliksik tungkol sa child development, tungkol sa psikolohiya ng kanilang mga anak. So halimbawa doon sa module, ang isang module sasabihin, ganito ang stages of development ng inyong mga anak para hindi aasahan ng magulang na bakit yung anak ko hindi pa yata ganito, hindi pa, parang ang dami mong inaasahan sa anak mo, baka hindi niya pa yon edad, baka hindi pa panahon, so hindi mo pa hahanapin ang ganon. Tapos meron ding module dyan para sa special children. Para kung magsasabihin mo na bakit yung isa kong anak hindi pa ganito, hindi pa nagsasalita o ganyan. So meron ding module para matulungan ang mga magulang na merong special needs ang kanilang mga anak. So merong mga technical na information. Pero maliban doon sa information, bibigyan din ng skills. Kasi ang pinaka-importante doon sa pagiging magulang, ang kailangan lang naman talaga dyan ay maaari silang makipag-interact sa kanilang mga anak sa bawat stage ng buhay ng kanilang mga anak. So yun, very, very simply put, yun ang pinakamahalaga for the parent to be able to engage their children so that they can pass on their values. So, ang pinakamahalaga dito ay komunikasyon. Opo. Kaya nga, yung binabanggit ninyo kanina na, paano yan ang social media? Kasi yung social media ay, yung gadget use ay isa sa mga maaaring humadlang sa komunikasyon. Maaari, pero kasi pwede ring na i-facilitate. Kaya nga kailangan marunong ang mga magulang paano nila gagabayan ang kanilang mga anak sa pag-navigate sa social media, sa technology, para una ay manatili ang kaligtasan ng mga bata. Kasi maaaring dyan papasok yung influences na hindi na nakikita ng magulang. Kaya nga yung shooting sa Tacloban, hindi Yes ba po. yung lumalabas na ang daming mga influences na coming from external conditions na hindi namalayan ng mga magulang. Opo. Ma'am De, ano po yung tamang paraan po sa pagtatakda ng limitasyon sa paggamit po ng gadget sa mga estudyante, ng mga kabataan? Kasi we understand din naman yung problema ng ilan sa magulang na pareho po sila nagtatrabaho sa hirap ng buhay. Ginagawa nilang pacifier, yung gadgets, yung cellphone, Cellphone, di ba? Hinahayaan na lang nila para hindi magmaktol yung kanilang mga anak. Oo. So, ang napaka-importante nito, kung lumalaki pa lang ang mga bata, as much as possible, yung unang pagkakataon na bibigyan ng gadget ang anak, yung ng cellphone ang anak, ay doon ka na magbibigay ng rules. So kailangan ay meron talagang pangangailangan. So ano yung pangangailangan na yon? At saka meron ng kaalaman yung bata na meron na siyang ah, sa Tagalog yung ulirat para Wow. Opo. nakakaalam siya ng tama o mali. Okay. So makikita natin na maaaring gagamitin, may mga patakaran, gagamitin ang gadget para sa pag-aaral, gagamitin ang gadget para sa komunikasyon. Kasi ngayon napakahalaga na ng komunikasyon sa magulang at anak sa pamamagitan ng gadget. Halimbawa, susunduin. So, talagang communication system iyan. Pero sa social media, doon magkakaroon ng gabay ang mga magulang kasi napakadami ng nakikitang suliranin dyan sa social media. Kaya nga connected na yan doon sa mental health condition ng mga bata. Makikita ninyo, may mga bansa, halimbawa ang Australia, nanguna na yan, na walang social media for children 16 and below.
So makikita natin bakit, kasi may mga pag-aaral na dahil wala pa ngang kakayahan yung mga bata na magkaroon ng discernment. So Mhm. ang napaka-importante diyan ay titingnan natin na yung development ng mga bata ay pangunahin na magkakaroon ng matibay na ugnayan sa kanilang mga magulang para merong gabay. May gabay ang mga magulang. Parang TV yan noon nung dati Opo. wala pang mga gadget. Ano, kailangan manonood kayong sabay. Pero ngayon, sasabihin sa mga anak, kung teenagers na sila, halimbawa, sasabihin, oh, may limit ang oras para sa games. Li- hindi yung Anli. unrestricted Oo. o hindi pwedeng unli yung kanilang paglalaro doon kasi maaring napupuyat na sila. Hindi na natutulog sa gabi pagpasok sa eskwelahan, antok at tulog sa eskwelahan kasi hindi nakatulog nung gabi. So ganon yung at ang kailangan talaga doon yung awareness ng mga magulang. Anong nangyayari doon sa anak? Ano ang ginagawa ng anak? Mhm. Opo. Ma'am, kanina po nabanggit po ninyo, Dr. Abrera, yung external factors. Kasi ho yung sa Tacloban shooting, ah, ang sabi ho naglalaro daw po sila nung Gorebox o Roblox, kaya raw ho sila naapektuhan. Sa inyo po bang assessment, nakakaapekto po yung ganong mararahas na mga content, games po at content sa social media? Merong mga pag-aaral kasi na talagang lumalabas na gano'n, na, ah, kung na-introduce ang mga bata at matagal na sila, lalo na yung mga violent games, ano yung violent games, nagkakaroon ng ang tawag nila ay desensitization, yung hindi na namamalayan na may dignidad pala ang tao, na yan ay tao, na yan ay hindi yan ano, hindi yan lang figure na kung namatay ay pwedeng magkaroon uli ng buhay na bibili ka uli, magkakaroon ka uli ng life, ano na hindi siya Mhm. Mm. so dapat ay yun nga yung appreciation nila para sa halaga ng buhay at sa halaga ng isang tao. Importante yung kanilang interaction pa rin with a real human being, yung mga laro ng mga bata. Mahalaga yan sa mga bata na meron pa rin silang human playmates, real playmates, hindi doon sa video lamang. Kasi hindi nakukuha dyan. Kasi ang parenting, ang layunin dito ay magabayan para ang kanilang mga anak ay maging mga responsableng mga individual. Hindi lang responsable kung hindi makatao. So natututo sila maging tao. So doon yan nagaganap sa pamilya. So kung nahihiwalay, na-isolate sila sa mga real life human interaction at ang interaction lamang nila ay naroroon sa video games, saan sila natututo na magpakatao at matuto sila kung paano ang pagiging tao. Opo. Opo. Ma'am Mhm. Det, dapat po ba na paluin yung mga anak, na yung mga kabataan ngayon? Kasi yung mga magulang ngayon, mga teacher, parang natatakot na silang parang magdisiplina doon sa Mm. mga kabataan kasi Mm. baka bigla isumbong sila. Mga Siguro child abuse, child ganun, abuse na. Oo, mapagsigawan lang kasi ng teacher. Oo, parang correct, ano po ba correct. ito na Pero parang at least alam oo. nila kung ano ang tama at mali? So nasa loob 'yan ng tahanan, magulang, kasi ang hindi naman puwedeng sabihin natin na absolutely no spanking, dahil nasa context iyan. So halimbawa, may ginawa ang anak mo na masama, halimbawa may isusubo siya na hindi puwede o kaya may hahawakan siya na kuryente na hindi talaga puwede. Talagang kung yung spank na yon, hindi naman, kahit hindi siya malakas, basta magkaroon ng tatak sa anak na mali, mali ang gagawin mo. Kailangan meron siya. So, nasa context yun.
Ngayon, sa loob ng paaralan, doon natatakot ang mga teachers kasi ang dami na ngang batas, hindi mo na pwede yung physical abuse, madaming nakabantay na diyan. So kailangan na doon yung ugnayan ng magulang at saka ng teacher. Kaya nga importante din na yung magulang ay meron siyang interaction with the homeroom teacher na nagtatanong ano po para yung teacher din masasabi doon sa magulang. Kasi meron naman tayong sinusunod diyan na subsidiarity, hindi ba? Yung mga teachers ay tumatayong pangalawang magulang. So may pangunahing magulang pa rin. So huwag kakalimutan ng magulang na sila pa rin ang nagbibigay ng pangunahing gabay sa kanilang mga anak. Tapos, maaari nilang kausapin ang mga teachers kung merong suliranin ang kanilang mga anak mismo. So, yung tanong na yon, maaari bang paluin? Nasa discretion ng magulang at depende yon sa sitwasyon. Kasi kung kailangan talaga para sa kapakanan ng bata, ay talagang kailangan ng physical intervention ng magulang sa kanilang mga anak. Opo. Dati nga tayo, hanger, partner. O, tsaka munggo. Tsaka walis. Ngayon po, Sinturon. baka kahit paluhurin mo sa toge. Toge na ngayon, malambot na yun. Malambot na yun, partida. Itatawag ka sa DSWD ng bata. Opo. Kasi meron din silang alam na kanilang mga karapatan. Pero ang maganda sa PES, tuturuan din ang mga magulang. Ang magulang ay may karapatan din. Ang karapatan nila ay sila ang unang tagapaggabay sa kanilang mga anak. Kaya hindi po dapat natakot yung mga magulang sa kanilang mga anak na yung rights ng bata. Kasi hindi lang yan rights, pero ang mahalaga sa loob ng pamilya, hindi karapatan ang pinag-uusapan natin kung hindi pagmamahal. Kasi kung nararamdaman, kung alam ng bata na mahal siya ng kanyang mga magulang, ang talagang unang gagawin ng bata ay susunod sa magulang. Dahil alam niya na ang kanyang kapakanan ang ininanais ng kanyang mga magulang. So susunod siya. Tapos kung papaluin man siya, o parurusahan man siya na may withdrawal of liberties, halimbawa, hindi ka muna maaaring umalis, kailangan ay tatapusin mo muna yan. So, may sanction doon sa bata, tatanggalin mo muna ang ilang mga privileges niya, hindi ka pwedeng gumamit ng cellphone. Kung aalisin man yung ilang privileges na yon, kailangan ay alam din ng bata kung bakit. Para nga, yung puso ng bata, it's the value that we are forming within the children na nalalaman nila. Dahil ang importante sa mga bata, yung pagbibigay ng disiplina, dapat hindi siya mananatiling external. Ibig sabihin ng external ay gagawin lang yung tama o susunod lang sa magulang kapag nandyan ang magulang. Pero pag wala na ang magulang, gagawin na yung Gusto anong niya. kung ano man ang gusto ng bata. Hindi, kailangan ay yung discipline na yon ay papasok doon mismo sa isip ng bata. Kung tatawag sa values formation, ang tawag na natin diyan, dinidevelop na yung conscience ng bata. Pero sa civics, ang tawag natin diyan ay yung pakikipagkapwa. Na natututo sila maging tao doon sa kanilang kapwa-tao. Pero sa values, yan ay conscience, na ibig sabihin, yung tama at mali nasa loob na ng isip ng bata. So kahit wala dyan ang magulang, kahit wala dyan ang teacher, alam niya na kung ano ang kanyang gagawin. Opo. Ma'am, kung gayon po, no, gaano po kahalaga itong tinatawag nating Parent Effectiveness Service at papaano po ito maa-avail ng halimbawa po pangkaraniwang pamilya na ganito lamang po yung kanilang income, papaano ho sila matuturuan?
Okay. So ang PES kasi ay binukas na yan ng DSWD, yan ay iniro-roll out na. So ibig sabihin, yan ay ipapatupad ng DSWD kasama ang DILG, kasama ang DepEd, kasama ang early childhood. So lahat yung mga daycare, halimbawa, yung mga magulang dyan ay binibigyan sila ng mga PES program. Kaya dapat ay nasa LGU ang ang implementation ng PES program. Pero napakahalaga kasi titingnan natin ang isang magandang halimbawa ay ang lalawigan ng Bataan na Mhm. 10 taon na nagkakaroon sila ng PES program, ng PES module training. Sa tulong din ng DSWD at saka ng EduChild. Kaya nga yung PES law, ang ay primary author niyan ay ang dating congressman ng Bataan, ngayon ay governor ng Bataan, si Governor Joet Garcia. Dahil nakita niya yung nangyari sa Bataan. Ano ang nangyari? Nakausap namin yung mga magulang at saka yung mga teachers nung natututo na pumapasok na nag-attend ang mga magulang sa mga PES training, nalalaman nila kailangan pala ay tatanungin nila yung kanilang mga anak, yung komunikasyon. Kasi pag sinabi natin, you should have good communication with your children, yan yung principle. Pero paano nila yon ipapatupad sa pang-araw-araw na Buhay nila. interaction sa loob Mm. ng tahanan? So ibig sabihin, hindi lang sapat na gagawin mo yung kailangan, ito na yung baon ng anak mo, ito na naka-ready na yung kanilang mga pangangailangan. Kung hindi, kakausapin mo sila. Ang komunikasyon lang naman ay kakausapin sila. Pero hindi lang yung kausap na napaka-superficial na level na, o, kumusta kayo? Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo late? Mga ganon. Pagkatapos noon, aalamin mo na. Alam mo ba kung sino ang best friend ng anak mo? Alam mo ba kung ano ang favorite subject niya? Alam mo ba kung ano yung gusto niyang ang ginagawa niya sa eskwelahan, yung magandang activity sa eskwelahan? Sino ba yung kanyang favorite teacher? Sino ba yung teacher na kinakatakutan niya? Inaalam din niya kasi part yon ng pag-uusap ng mga magulang, bahagi din yon ng pagkilala mo doon sa anak mo habang siya ay lumalaki. Tapos alam mo ba kung ano ang pangarap ng anak mo? Alam ba ng anak mo kung ano ang pangarap mo para sa kanya? Alam mo ba kung ano ang talent niya, kung ano ang kinahihiligan niya ngayon? So Mhm. lahat ng yon ay inaalam, kaya yun ang nilalaman ng pag-uusap ng mga magulang at ng mga anak. Very constant. Kaya hindi naman kasasabihin natin ang parenting talaga, ang pagiging magulang talaga ay naroroon sa mga napakamaliliit na bagay sa loob ng tahanan. Mhm. Hindi yan yung mga malalaking bagay na, oh, ito birthday, malaking birthday, kumain tayo sa labas at nagbigay ako ng quality time sa aking mga anak. Mahalaga yung quality time, pero mahalaga rin na yung bawat moment, maliliit na moment, ay naroroon ka. Bakit tahimik siya ngayon? Opo, yung parang Bakit bigla ang nagbago yung Bago ugali. character. Oo, oo. Kaya nga yung watching out for the mental health condition of the child, naroroon yon sa maliit na moments. Kung hindi mo tinanong, tahimik ka yata ngayon. Tapos yung hindi ka agad magbibigay ng payo o magagalit ka agad. You elicit yung magtatanong ka lang, tahimik ka yata ngayon. Tapos, wala. Tapos, may nangyari ba? Hindi mo titigilan doon. Yun, may nangyari ba? May nalulungkot ka ba? Meron ba akong dapat na malaman sa ginagawa ninyo sa school? May kinakatakutan ka ba? So, you keep on inquiring dahil yan ay pagmamahal. Ang pagmamahal ay pag-aalam, alam mo kung ano ang kalagayan ng minamahal mo para matutulungan mo siya. Opo. So yun ang primary.
Opo. Ma'am, curious lang po ako, kung nagawa po ng Bataan na i-roll out po hanggang sa grassroots level sa mga barangay through their LGU, bakit ho kaya hindi ginagawa sa buong bansa? Kailangan lang sigurong ipaalam sa mga LGU kasi yung batas ay nagsasabi na talaga sa first year of implementation, ang funding niyan ay manggagaling sa DSWD, sa DepEd, sa DILG, sa DOH, sa DOJ, Department of Justice, partner din yan. Pero after the first year of implementation, ang ang funding na niyan ay ipapasok na sa General Appropriations Act. So ibig sabihin, kailangan din ng awareness ng mga local chief executives from the governor down to the municipal mayors. Alam nila na meron palang ganito na Batas. Mhm. inilalaan ang batas para sa kanila. Kasi kung titingnan ninyo at ang halimbawa talaga ng Bataan, ang unang sinabi ng isang principal doon, dahil nakasampung taon na sila, nakita niya yung bata mula sa isang delinkwenteng anak, naging honor student. So at ano ang nangyari doon? Dahil nagkaroon ng mas magandang komunikasyon yung magulang doon sa anak, na nakita ng anak ay may concern pala. May pinapahalagahan pala ng nanay ko yung aking ginagawa. Tapos tinatanong niya, nagfo-follow up. So, napipilitan ngayon yung anak na kailangan tapusin yung assignment kasi tinatanong pati nung nanay, hindi na lang yung teacher. So, dahil nagkaroon ng mabuting komunikasyon, nakita rin nila. Ang isa ring napakagandang dito, kasi yung LGU at saka yung DSWD, yung Provincial Social Welfare and Development Office, maganda yung kanilang komunikasyon. So ang ginagawa, pati yung DepEd, ang ginagawa ng eskwelahan at the end of the school year, bibigyan nila ng certificate yung mga magulang na nag-attend ng mga modules. So napakahalaga nun. Ang laki ng hindi mo ma-quantify talaga yung value doon sa bata na yung kanyang tatay na isang mangingisda doon sa katapusan ng natapos siya bilang na grade 2. Tapos makikita niya yung kanyang tatay na mangingisda sa samahan ng kanyang nanay kasi nag-attend ng modules during the school year. Aakyat sa stage, bibigyan ng certificate Certificate. Mhm. ng principal, tapos kakamayan. Ang laki-laki ng impact doon sa bata. Ang laki rin ng impact doon sa magulang na umakyat sa stage, kinamayan siya ng principal. So, the sense of responsibility ng pagiging magulang, nakukuha nila na yung anak ko ay aalagaan ko, nagkakaroon ng ganitong moment for the family. Napaka-importante noon. So talagang bibigyan lang ng incentive yung mga magulang para dumating at mag-attend, matuturuan sila. Matuturuan sila na tuturuan sila ng how to deal with your finances, mga technical things. Tapos how to keep your house clean, na kailangan maayos ang tahanan. Ganong mga module. Hindi lang 'yon tungkol sa ugnayan sa relationship, kung hindi sa pananatili din ng kapaligiran para maayos ang pagpapalaki sa mga bata. Alright, siguro Ma'am Det, parting message na lamang po siguro sa ating mga tagapakinig, especially sa mga magulang, para po sa tamang gabay, guidance sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Opo. So, para sa mga kapwa ko magulang, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa, huwag tayong panghihinaan ng loob. Ang kinakailangan lang naman po talaga ay bibigyan natin ng oras at panahon na makausap natin ang ating mga anak dahil sila ang ating pinakamahalagang gawain dito sa mundong ito, na palalakihin natin ng maayos ang ating mga anak
nang sa gayon sila ay magiging mga responsableng mga adult. So maraming salamat sa inyong pag-aaruga sa inyong mga anak. Maraming salamat Thank you so po. much, ma'am. Nakausap po natin si Dr. Maria Bernadette Abrera. Ay ma'am, sorry, meron lang mga comment po sa social media. Basahin ko lamang po, sabi ni Jan12 sa YouTube. Napakaganda po ng topic ninyo, very informative po at ang galing po ng guest. Ay, maraming salamat po. At kay Ma'am Melanie de la Cruz, sabi niya mabuhay po si Ma'am Maria Bernadette. Wala po, ayun po, Maria Bernadette Abrera. At meron siyang yung parang heart na emoji. Salamat pong muli. Thank you po. Ang dami Salamat naming po, natutunan. At mabuhay po ang EduChild Foundation, katuwang po ng DSWD para po dun sa Parent Effectiveness Service, no? Batas na pala ito, Duterte admin pa. Tagal na pala. Oo, hindi lang naipatutupad ng sa buong bansa, no? Ayan, sa aming pagbabalik, marami pa pong mga balita. Ako po si Radyo Manzander Kayabyab. Ano ko po si Radjuman Angel Garcia. Dito sa programang Ang Say ng Taong Bayan, Alams na! Oras 9:54.